showbiz fanatics, mga ebidensyang inilalabas ng Tape Incorporated laban sa TVJ sa usaping trademark, abay lalong nagpapalakas sa kaso ng TVJ. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat at magpasalamat sa lahat ng mga viewers po natin, yung mga legit Dabarkads natin, no, na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa mga videos natin. Thank you so much. And for today's video, ito na nga, no, dahil itong si Paolo Contit, matapos nga ang kanyang mga pasaring at matapos ang lahat ng kanyang mga sinabi against TVJ, nakakalkal ngayon yung kanyang mga dating ginawa, yung mga failed relationship niya, na ngayon nalalagay na siya sa alanganin. Dahil kaya pala itong si Paolo Contit ay pilit, no, talagang ayaw niya na mawala sa kanila yung trademark, dahil nga siya po yung isa sa dalawa na binigyan ng long-term contract ng Tape Incorporated. Syempre nga naman, umasa siya na hindi na siya mawawalan ng trabaho for the past 10 years. 10 years kasi yung longevity niya doon sa kanyang pinirmahang kontrata under Tape Incorporated, na akala niya talagang maglalast for 10 years. So doon po siya nabigo, kaya medyo alanganin siya. At the same time, ito na nga, medyo napahiya ng slight ito pong kampo ng Tape, dahil ipinalalabas ng isa sa mga pro-Tape vloggers and pro-Tape na Facebook page na meron daw di umanong isang actress. Ito masasabi natin talaga to TV comedian talaga siya, at masasabi mong nagkaroon na rin siya ng pangalan sa industriya. Itong si Angelica Panganiban, na mga parang blind item pa Sinasabi nila na si Angelica Panganiban daw di umano ay papasok na sa APT Studio this coming year 2024, ay isa na rin siya sa mga mag-host. Biruin po ninyo, sa dami ng mga kinuha nilang mga host, hindi pa pala enough, no? Talagang mas marami pa silang kukunin. Yung iba nga po pinagtatanggal na nila. Kung mapapansin ninyo, iilan na lang talaga yung mga host na nandyan, at hindi talaga sila, kumbaga parang hindi sila nagte-trend, hindi sila kilala ng mga tao. At ito pa, third, lahat po ng mga ebidensyang inilalabas ngayon, kasi alam naman natin na sa proseso na po ng batas ng hukuman ang kanila pong kaso doon po sa tinatawag na injunction. Kasi kung sa trademark lang yung pag-uusapan under IPO, hanggang sa pangalawa sa class 41 ay linilabas na po talaga ng IPO na si Mr. Joey De Leon ang siyang tunay na nagmamay-ari ng trademark na Eat Bulaga. So ang inaantay na lang talaga ng TVJ is yung injunction na manggagaling po sa Marikina Regional Trial Court. So may mga ebidensya silang inilalabas, katulad ng mga pictures, mga documents na sinasabi ng Tape na kanila daw ang Eat Bulaga. Pero dun sa mga ebidensyang inilalabas nila ay mas lalong lumalakas yung kaso, no, ng TVJ against Tape. Baligtad. Ginagawa nila yun para palakasin yung kaso nila yung against TVJ, pero ang nangyayari, mas pinapalakas nila yung ebidensya, kasi lahat po ng mga ebidensya nilalabas sila, puro mukha at puro pangalan po ni Sir Joey De Leon ang lumalabas. Kaya naman po talagang, ewan ko, parang dito talaga masasabi nating alanganin Kaya talagang panay po ang pasalamat nila sa advertisers, panay po ang banggit nila na number 1 sila sa rating. So lahat po ng mga marketing strategy ginagawa po nila just to make sure na ma-maintain po nila yung mga advertisers na meron sila ngayon. So marami na nga po talaga ang hindi na po nagtitiwala, no? Kasi this year 2024, mas dadami pa ang papasok na mga advertisers dito po sa TVJ, na bagay na ikasisiya nila, dahil syempre madadagdagan pa yung form, no? Yung network na kung saan pwede silang mapanood. So mas lalawak ngayon yung kanilang reach, no? So dahil dyan, syempre enjoy muna natin tong Christmas party ng Soto family. Let's watch this video. Shoot! Hawakan yung bote. Di kaya i-bend? Bend ng konti? Bend ng konti? Wow! Ay, ang galing! Ay, ang galing! Okay, go, Bajo!
Wala pa, wala pa. Go back. Shoot! Shoot! Hawakan niyo bote. Di kaya i-bend? Bend ng konti. Narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. So, unahin po natin ang komento na nanggaling pa kay Miss Mac Alonzo. Sabi niya, o ano ngayon Paolo Contit, nga ka, ngayon daan-daan ang panlalait mo sa TVJ kasi sila talaga ang original legit, talaga sila, hindi sila generic, kaya tumigil ka na. Ayan. Di mo sa lahat ng mga host ng Tape Bulagta, nag-iisang si Paolo lang talaga yung kinaiinisan ng lahat. Kasi nga siya po talaga yung maraming sinasabi against TVJ. Hindi ko alam kung ano magkano binayad sa kanya ng tape, ano. Sabi ni Golang, Merry Christmas Lover Cards from New York, USA. Hello po, Miss Golang. Ayan, Merry Christmas po sa mga legit Lover Cards natin from USA. And It Bulaga is TVJ, sabi ng isang user. Sabi naman po ni Mr. Norberto Arakin, dapat kasama sa studio at time slot nila na ma-extend sa It Bulaga. Tama po, no? Ang isa sa mga wino-workout kasi nila ngayon, talagang mapalaki po yung studio nila at the same time, kasi nilalait po ng tape yung kanilang studio lalo na po yung isang pro tape na na vlogger. Sinasabi nila na dati daw sa APT sobrang laki ng studio, ngayon daw kasi laki na lang daw ng elevator. So ganoon ka tinde yung panlalait na ginagawa nila. Kaya lahat po yan, lahat ng mga panlalait na ginagawa nila sa tape, lahat yan aanihin po nila, 'di ba? In due and proper time. Sila na po ang diyan, sila ang talagang magsasuffer. Tignan na lang natin kung kanino ba talaga ang huling halakhak. So, sabi pa ng isa, Mr. Noli Del Rosario, sa totoo lang, ang 44 years ng It Bulaga celebration ay hindi kompleto kung wala ang RPN9. Naalala ko pa, orasan ko ang RPN9 noon bago pumasok sa school. Black and white pa TV noon at malaking cabinet. Ha ha ha, ayun. Ito po yung isa sa mga part of the history. Totoo naman yan kasi yung RPN9 dati, black and white talaga siya. At di ba yung parang yung mga TV pa noon is parang cabinet siya, di ba, na isinasara, ganon. So, bata pa ako noong mga panahon na yun. Sabi ni Mr. Mendoza Joby, bakit hindi sinasabi ni Attorney Maggie Garduque na trademark for merchandise ang hawak ng Tape Inc. Sa Nice Class 41, late ang opposition ng Tape Incorporated. Kaya in the absence of oppositions, JDL's application is automatic. Oh, di ba? Yan natin talaga ang answer, Joby, pagdating sa mga ganyan. Kaya naman, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin. Related po sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakapag-like, share, at subscribe, i-follow mo na rin ang aking Facebook page for more updates. God bless everyone!